I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos dito, mga best one. Shoutout sa mga Marcos Lili supporters, Filipino and OFW. But syempre, ang Pangulo kaninang araw ay pumunta po ng Cagayan dahil kumbaga pinangunahan niya po ang inaugurasyon ng Camalanyugan Bridge diyan sa Cagayan. So, dahil dito mga kababayan, nagwawala na naman ang mga DDS sa social media. So, ako may reaction ako dito. Dahil siyempre, sabi nila, kay Digong, courtesy daw credit to Digong. Well, siyempre, bago tayo mag-react, even kayo mga best, mag-comment kayo sa comment section kung may alam kayo tungkol dito. But siyempre, para makasigurado tayo, basahin po natin mga best. Sabi dito, bukas na ang 2.16 km Camalanyugan Bridge sa Cagayan. Ang biyahe mula Apari hanggang Ballesteros na dati inaabot ng 1 oras ay 20 minuto na lamang. Bukod sa mas ligtas at maayos na biyahe, magbubukas ang tulay ng mas maraming oportunidad sa trabaho, negosyo, agrikultura at turismo. Malaking tulong ito sa pagpapasigla ng ekonomiya ng buong rehiyon. Tama naman po yun. Ang bilis nun Pero guys, ang ganda ng tulay na ito. Bakit? Same image. Mayroon siyang cable doon sa gilid sa Bukana Bridge sa Davao. Na alam po natin yun ay yung Bukana naman yan ay under the Marcos administration. Isa sa mga legacy niya dyan sa Davao. Although nagkaroon po ng plano sa panahon ni Digong pero hindi po natuloy, gawa nga doon sa Pundo. Gusto na kasi ng Duterte admin, correct me if I'm wrong, sila po ang maghawak ng Pundo, ngunit ayaw ng China. See? So nabutan ng ilang taon, hindi pa napagawa, kahit poste wala, hanggang plano. So dumating ang Marcos administration, ayun, sinalo ni PBBM, nakipag-usap sa China. Siyempre, lahat nandoon na sa bagong disenyo, yung halaga ng tulay. 'Di ba? Nagkaroon po ng groundbreaking November 2022, correct me if I'm wrong. Tapos nag-start ang construction 2023 na po 'yan, yung Bukana Bridge Davao. So, ibig sabihin under the Marcos administration, hindi kay Digong. 'Di ba? Hanggang plano lang kay Digong, hindi naman natuloy. Ngayon, dito sa Camalanyugan Bridge, ito po ang kabuuan nito. Panoorin nyo, okay? But before that, siyempre, tingnan natin yung mga highlights, mga best. Ayan, see? Shout out sa mga taga Cagayan. Siyempre, pinangunahan ni PBBM kasama si Secretary Dizon. Ayan, maganda. May keyboard din sa gilid, Mahaba to, guys, ayan, So, dahil dito sa tulay na ito, mga kababayan, sabi ng mga DDS, credit kay Digong. Okay, So, dahil dyan, credit kay Digong, ito, basahin ko ito, mga kababayan, Courtesy po ng Philippine News Agency, Marcos Camalanyugan Bridge prove world-class Filipino engineering. Yes! Magagaling ang mga engineer natin, mga best. Bakit nasabi ko yan? Pang world class talaga. Yung mga malalaking building sa Dubai, isa doon ang gumagawa ang mga Filipino engineer. Baka hindi nyo alam, mga best. President Ferdinand R. Marcos Jr. on Tuesday praised the nearly completed Camalanyugan Bridge in Cagayan province, calling it one of the most beautiful and well-executed infrastructure projects undertaken by the government and testament of Filipino engineering. We are looking at one of the most beautiful bridges that we have created in the Philippines, Marcos said during his inspection of the 1,580-meter cable-stayed bridge connecting the towns of Apari and Camalanyugan. Ayan Pakinggan po natin, guys. Ayan. Sabi pa dito, the design was done locally. Kahit parang ginaya yung, sabi dito,
ginaya yung mga tulay sa ibang bansa. Talagang ito lahat galing sa atin. It may look like the bridge in other country, pero sariling atin at sariling mga engineers nating nag-design, he added, sabi niya dito, it may look like the bridge in other countries, but this is really ours. He added, emphasizing the Filipino engineers are capable of the world-class design and execution. Yes, the best pa din, guys. Sa pang world-class ang mga engineers natin. The President also highlighted the bridge's integrated flood control system, saying it reflects what proper infrastructure should look like. Ooh, galing naman. He commended local official led by the Cagayan Governor Edgar Aglipay for vigilantly monitoring the project to ensure it did not fall into the trap of incomplete or ghost infrastructure. Yes, dapat lang obserbahan nyo at inspeksyonin nyo. Baka mamaya substandard na naman, delikado. The 2.34 billion Kamaligin Bridge is being built through a joint ventures between the Agafair Construction and the China-based Honan Road and Bridge Construction under a design and build SIM. You see? Kailan nag-umpisa? Ito. Nag-umpisa ang construction begin in 2021 but was delayed by the pandemic. An additional 260.2 million is still needed to complete the remaining works, with full completion expected by January 26. Kaya nga, kanina, pinangunahan ni PBBM, inaugurasyon nga. Di, ibig sabihin, tapos na. Okay? Sabi ng mga DDS, construction begin 2021. Tama naman yun, di ba? Nag-groundbreaking yan ng June 25, 2021. Ang pinangunahan po ni Mark Villarreal, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, dahil yan po ay launch sa China, launch sa China po yan. Ngayon, mga kababayan, kahit si Mark Villar ang nag-groundbreaking yan, ang tanong, sino po ang magbabayad ng loan? Alam nga naman si Digong. Siyempre hindi. Ang Marcos administration. You see? Nag-groundbreaking nga ng June 25, mga kababayan. Nag-groundbreaking ng June 25, 2021. Nag-start ang construction 2021 pero nahinto. Na-delay dahil nga sa pandemya. 2.4 billion, 34 billion yan, di ba ang halaga? So ngayon, uulitin ko, kahit si Mark Villar ang nag-groundbreaking under the Duterte administration, dahil loan sa China yan, ang tanong, sino po ang magbabayad ng loan? Di ba Marcos administration? Tapos nagkaroon pa ng additional 260.2 million still needed. So ibig sabihin, binayaran ng Marcos admin. 'Di ba? Kaya nga kanina nag-inaugurasyon. You see? Wala namang problema doon sa groundbreaking ni Villar. Ang ibig ko sabihin dito, sino po ang magbabayad ng loan? Alam nga naman si Digong. Natural ang Marcos administration. Correct me if I'm wrong. Kung ngayon, kung hindi kayo satisfied, i-credit nyo kay Digong, unfair naman sa Marcos administration yun. Kung Marcos administration na nagbabayad ng loan, hindi naman pwede yun. So, i-credit nyo kay PBBM. Unfair naman po yun. Lalo't pa nahinto noong 2021 dahil pandemya. Hindi forke si Mark Villar ang groundbreaking, i-credit nyo kay Digong. Ay, mali po. Mali po yan. Kung gusto nyo, tanungin nyo kay Secretary Dizon para may alam kayo. 'Di ba? So, dahil dito, mga kababayan, ituloy natin. Kunti lang naman Marcos, however, expressed hope that the bridge could be open to the public. Kaya nga, after Christmas, after New Year, kaya nga kanina, January 8, 2026, inaugurasyon, kaya ngayon. Diba? Once operational, the bridge will serve as alternative route to the old Magapit Suspension Bridge and CAT travel team between Apare and the Ballesteros from 1 hour
to 20 minutes, benefiting of 600,000 commuters daily. Wow. Oh, you see, mga bes? Oh, galing, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo eh, yung design nito, mga kababayan, same sa design ng Bukana sa Davao. Kasi may ano, di ba? Di ba sa Bukana, ayan oh, mayroong keyboard dito. Halos same doon eh. Kung nakita nyo yung drawing po ng Cavite Interlink to Bataan, ganun din po eh. Mayroong ganyan. Oh, see? Sa Bukana hindi kay Digong po yun. Under the Marcos administration, kahit i-research nyo. So, ito po ang aking ibig kong sabihin na kailangan natin mag-react din. Oh, see? Kailangan din natin mag-react para naman kahit papano, mayroon tayong panangga doon sa mga taong nagkikikredit. Sabihin po natin na under the Duterte, yung groundbreaking, it doesn't mean i-credit yung kay Digong kung sa kanya lahat. 'Di ba? Pero hindi si Mark Villar ang nagbutas. Groundbreaking. Pero ang tanong, sino ang magbabayad ng loan sa China? Ay di ba ang Marcos administration? So, kanino nyo i-credit? Eh di kay PBBM. Di ba, mga beswa? O, para kumpleto detalyado, panoorin nyo po itong speech ng ating mahal na Pangulo. At yung pahayag ng mga tao dyan na nagpasalamat kay Pangulong Marcos Jr. dahil dito sa tulay na ito. O, remember guys 119 ang project ni Digong. Hindi po ibig sabihin, 119 ang project ng Duterte administration under the Build. 12 lang po ang natapos. Ito, para magkaalaman. Kahit mag-research po kayo or magtanong kay Secretary Dizon, marami pong unfinished project si Digong na hindi niya po tinapos. Pati yung mga pundo, hindi rin natuloy. So, ibig ko sabihin, maraming proyekto si Digong na hindi po tinapos, pati ang pundo. Ngayon, ang ginawa ng Marcos administration ay sinalo, tinapos niya, pati ang pundo ng isang proyekto na unfinished project ni Digong. Siya po ang gumastos, ang Marcos administration. Kaya wag kayong ifs, di ba? Na i-credit nyo kay Digong. Hindi po, mali naman po yun, di ba? O tulad nito, Kamanlan-Yugan Bridge. You see? Mga kababayan? Alangan i-credit mo kay Digong, Marcos administration ang nagbayad ng loan. Eh di kayo naloka. Kayo naman. So yun mga kababayan, para kumpleto detalyado, panoorin nyo ito. Maraming salamat sa inyo. Eto na. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, nakikita nyo yan? Uy! Ang ganda ng tulay na yon. Wow na wow. Well, ito po guys ang tulay ng Kamanlan-Yugan Bridge. Oh, yan po yan sa Cagayan. Wow. Inauguration ito mga kababayan. Eh di kayo naloka. Ang ganda, di ba? Wow na wow. Yan nga yung sinasabi natin eh. Ang haba niyan mga bes ha. Oh, dati biyahe nila 1 hour, pero ngayon nakukuha na lang sa 20 minutes. Ang galing, no? Yan, si PBBM. Nag-umpisa na naman ang Pangulo magtatrabaho talaga. Shout out sa mga taga-Cagayan sa inyong napakagandang tulay. Oh my goodness, galing. Ayun sinasabi natin eh. Baka mamaya aangkinin na naman ng mga salutan, mga beswa. So, pakinggan po natin ang kanyang talumpati but siyempre before that ayan inauguration yan mga beswa ng Kamanlan-Yugan Bridge na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Inaanyayahan po natin ang ating DPWH Secretary Vince Dizon, ang ating butihing Governor Edgar Aglipay, Apari Mayor Dominador Dayag, Kamanlan-Yugan Mayor Isidro Cabandu upang samahan ang ating Pangulo. Wow. At the count of 3, Mr. President, 1, 2, 3. Yehey! Wow. Woo! Magdugtong yung kamal yung... Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
Ano yan guys Camalanyugan Bridge, dugtong doon sa Apari. Galing, no? Sa pagkakataong ito, mga kababayan, ating na pong pakinggan ang talumpati ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Marcos Jr. Wow. Malaking honor yun guys sa sarili mo pag na-introduce mo yung Pangulo, no? Ayan. Ladies and gentlemen, na imbag nga bigat yung amin po. Matagal na ngayon, ito magandang araw, kahit na umuulan, magandang araw pa rin ito. Dahil nabuksan na natin itong napakaganda na tulay. I think this will serve as a model for many of the other bridge projects that we will be seeing around the country. At nakakatuwa dahil napakalaking bagay ang paglagay ng ganitong klaseng tulay. Dahil, as all of you here are well aware, it cuts the travel time. Imbis na umiikot na napakalayo para tumawid, ay nandito na yung ating Camalanyugan Bridge. So, I congratulate the Public Works for their very good work here and to see that everything was completed on time and on budget, and despite all of the other issues that we are having to deal with, patuloy pa rin ang kanilang naging trabaho. At kaya naman, nakarating na ang araw na ito na binuksan natin ang Camalanyugan Bridge. And as I said, pag nakita ito lang Gob Egay, kapag nakita ng lahat ng ibang gobernador ito, sasabihin, bakit kami wala kaming ganyan? Yung kapitbahay mo sa Isabela nagtatampo na dahil bakit lahat daw yung tuloy mo mabilis na tapos. Sabi ko masigasig si Gob Egay kaya't nagkaganyan. But it is a very, very fine day, and I'm very happy that we are able to once and for all open this bridge. We came to inspect it a few weeks ago. I thought akala ko kumpleto na nung nakita natin dahil ganito na ang itsura. Ngunit ngayon ang official opening. And when will it be open to traffic? Today? Oh, okay. Tama-tama. So very good. Congratulations everyone. And I am sure na itong tuloy na ito, na ako'y nakakasiguro na ang tuloy na ito, magbabago ang ekonomiya sa magkabila ng tuloy na ito. Maraming mabubuksan. And this will give many opportunities for our mga in the surrounding areas, pabibigyan ng mga opportunities for new jobs, for new businesses. And I'm sure that you will feel the effects, the economic effects in a very, very short time. Wow. So congratulations everyone, and what a wonderful day. We are opening the Camalanyugan Bridge. Just take na Ayan, napakinggan nyo yung speech ng ating mahal na Pangulo. Katulad po ng sinabi ko, mga kababayan, kudos naman kay Pangulong Marcos Jr. Yung mga unfinished na project ng dating admin, itinuloy niya. Kaya credit po natin, siyempre, sa Marcos Administration, sa ating mahal na Pangulo, sa DPWH, and of course, at i-credit din natin kahit papano sa Duterte admin. Kasi sila po ang nag-umpisa niyan. O ito guys, be fair naman tayo, no? Huwag tayo magalit. Be fair naman din tayo. So nakita nyo naman, ang pinakita ko, yung resibo na June 26, 2021 po. So ako, saludo ka kay PBBM. Dahil yung mga natirang hindi natapos na mga proyekto ng Duterte admin, itinuloy niya. Bukod pa yung mga talagang buong project niya. Kaya pasalamat tayo guys, no? Hindi po tayo pwede mag-discussan dito or nagtatalo-talo, arguing tungkol dito sa tulay na ito. Ang importante, ang nakinabang, ang sambayan ng Pilipino. Ayan thank you sa ating mahal na Pangulo na talaga naman, pakinggan po natin ito. To Ballesteros, dati po ay it takes 1 hour biya makapit. Ngayon, in 20 minutes time, kaya na po. Wow. And this will benefit more or less about 6,000 motorists per day. Ang laking ginhawa na bibigay nito sa ating mga kababayan. Gaya ng sinabi na ating mahal na Pangulo kanina, ang laki ng immediate effect nito at impact nito sa ekonomiya dito sa banda dito dahil magkakaroon ng mga job opportunities,
business opportunities. Kami ay binagyan ng mandato na pagandahin pa ang serbisyo na ibigay sa publiko nang sa ganon ay matugunan natin ang pangangailangan ng kapwa nating Pilipino sa banda ng infrastruktura kung saan yun ang mandato ng DPWH po. Papasalamat kami sa mahal nating Pangulo at tayo ay binigyan ng pagkakataon ng magkaroon ng ganitong proyekto na malaki ang may tulong sa mga kapwa nating Cagayan. Kaya mahal na Pangulo, maraming salamat po. So yun mga kababayan, narinig nyo naman siguro yung sinabi ni Sir, kay PBBM siya nagpasalamat. So ibig sabihin, si PBBM po ang nagtuloy. Oh, you see, sabi sa inyo kung kay buo kay Digong yan, hindi kay Digong siya magpasalamat. Pero no guys, kasi once na natapos ang isang proyekto, sa isang administration, kahit sabihin mo nagkaroon po ng groundbreaking sa mga nagdaan, kung ang nagtuloy kasalukuyang administrasyon, biro mo tagal nun 4 years, 3 years. So ibig sabihin, credit din naman talaga sa kasalukuyang administrasyon. PBBM po ang nagtuloy nito. Kaya salamat po sa Marcos administration. Talaga naman. Ako naniniwala doon sa sinabi ng GMA 7 na 119, 12 lang ang natapos. Yung the rest, hindi po natapos. Biro nyo yun. Dami yun guys Kaya, so I think, para sa atin lahat, credit na sa Marcos admin talaga. Di ba? Ganun naman talaga yun So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Kayo po, anong masasabi nyo dito? Kung may kulang ako sa research, then kayo na po ang mag-research. Para kompleto. Kung ano po yung na-research nyo, yun na yun. Basta ito lang po ang aking updates, mga kababayan. Kudos naman talaga sa ating mahal na Pangulo. Thank you guys for watching. Bahala na kayo kung bahala na dyan sa mga DDS na yan. Kung magkuda-kuda sila, wala tayong pake. So yun mga bes, hayaan nyo na yung mga DDS magkuda-kuda. Manigas na lang sila. Ang importante, si PBBM ang tumapos. Kaya credit sa kanya. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more guys.